Butas-butas at madaling kumupas. Yan daw ang nangyari sa mga damit ng 20 taong gulang na si Jem. Dahil sa kanyang labis na timbang, halos maliguro kasi siya sa pawis tuwing kumikilos at naglalakad. Tuloy ang kanyang puting damit, literal na nagiging dirty white. Kaya kapag nilalabhan daw ang kanyang mga damit, ang pangkuskus dapat wagas. Pawisin lagi, tapos umiitim po yung mga singit-singit ng katawan ko, like yung batok, yung singit, kilikili. Ayon sa ating resident internist na si Doc Oy Balburias, acanthosis nigricans ang tawag sa labis na pangingitim ng bahagi ng balat gaya ng batok at siko. Kung may insulin dysfunction siya, kaya siya nagkaroon ng excessive na timbang, nagpamanifest nga siya ng pangingitim ng kanyang leeg, that is a sign of insulin resistance. Dahil sa kanyang timbang, Yung size ng damit ko, medyo kailangan ko na po lakyan kasi medyo sumisikip na po. Nagpapasadya na po ako ng damit. Mas lalaki pa po dun sa maximum size ng uniform sa school. naging tampulan din daw siya ng tukso. Minsan po sinabihan po ako ng kapitbahay namin na pag-uwi ko po galing school, kumikis-kis na po yung sapatos ko. Alam na nila kung parang dumadagundong po. So, alam na nila sa Emma na yung paparating. Hanggang sa eskwelahan, nabubuli rin si Jem. Ayoko na lang pong sumama o magpakita sa kanila. Minsan po kasi feel ko pagtatawanan naman nila ako yung gagawin nilang subject sa mga joke nila. So, instead na sumama ako sa kanila o makisalumuha ako sa kanila po, dito lang po ako sa bahay. Dahil dito, bumaba ang kumpiyansa niya sa sarili. Siguro kung di ako ganito, hindi nila ako tutuskoyin. Kung maayos lang yung itsura ko ngayon, baka nirerespeto po nila ako. Nagkaroon muna po ako ng mga galit sa sarili ko, bakit ako nagganito, bakit ako nagpabaya, bakit ko hinayaan na maging ganito ko. Kaya napilitang tumigil sa pag-aaral si Jem. Medyo blanco rin po kasi that time eh. Nawala na po akong gana mag-aaral. Kasi sabi ko parang di na healthy environment para sa akin. Kasabay pa nito ang krisis niya sa kanyang gender identity. Nagkakaroon na po ako ng regret kasi nga po, hindi ko rin po maamin sa family ko na sa condition ko po, gender identity ko po. Pero ang nagsilbing wake-up call ni Jem nang mamatay ang kanyang ama noong 2016 matapos itong atakihin sa puso. Natakot na po ako noon nung siya po yung sumunod na nawala po. Sabi ko po, lahi pala namin itong ganitong high blood, may heart attack. Ayoko pong matulad sa kanila. Nakakatakot po kasi yung condition, lalo na po yung tinubuhan yung tatay ko. Sabi ko po, baguhin ko na yung sarili ko. Gusto kong i-discipline yung sarili ko. Dito na rin siyang nagsimulang magpursige na mas alagaan pa ang sarili. Ano kayang pwede kong gawin para mas magamit ko yung oras na habang nandito ko sa bahay, habang nagpapahinga, habang hinihil ko yung sarili ko. Nagsimula raw si Jem sa pagkain ng masusustansyang pagkain. Kung dati, kanin is life, ngayon, no rice. Hindi na rin daw siya kumakain ng matatamis. Bye-bye na rin daw sa mga pagkaing masebo. At may sikretong inumin rin siya para pumayat. Kaya naman, hindi lang daw pagpapayat, kundi glow up din. Mula sa dating 115 kilograms, 49 kilograms na lamang si Jem. Mas maganda siguro po mabuhay na yung kinakain mo po is malinis po tapos nakakabuti po sa kalusugan. Oops, teka, hindi kayo namamalikmata. Sa ngayon, si Jem hindi lang basta confident sa kanyang timbang, komportable na rin siya sa kanyang katawan. Si Jem kasi, isa na ngayong transgender woman. And contented po kasi yun po, kahit pa paano nabago ko po yung sarili ko. Paniwala ni Jem, isa sa sikreto na nakatulong sa kanyang pagpayat ay ang pag-inom niya ng kape na may lemon at luya. Ang gamit daw kasi niya sa kape, ang tubig mula sa pinakuluang luya, tsaka niya pipigaan ito ng lemon. Ayon sa ating resident internist na si Doc Oy Balburias, makatutulong daw ang pag-inom ng kape, luya at lemon para sa digestion. Nakakatulong ito para sa bile metabolism. Of course, ang bile o papaitan ay makakatulong para sa digestion ng ating pagkain. Yung ginger naman, meron itong anti-inflammatory effect, no? May antioxidant effect ito. So makakatulong din lalo na kung yung dahilan ng pagtaba niya ay dahil sa insulin dysfunction o itinatawag naming insulin resistance.
Pero paalala ng doktor ng bayan na si Doc Oyi, hindi lang ito ang tanging dahilan. Nakatulong din daw ang iba pang diet plan at ang pag-ehersisyo ni Jem. Ang obesity ay maraming factor na involved dito. Kung ang kakainin niya o yung sa ketogenic diet niya o yung exercise niya, lahat yon could help with regard to enhancing insulin sensitivity. So, directly or indirectly, nakatulong kahit papaano yung mga ginawa niya. At bukod sa healthy diet at exercise, sumailalim din pala si Jem sa hormone replacement therapy sa pamamagitan ng pag-inom ng iba't ibang hormonal pills. Epekto ng hormone replacement therapy ang pisikal na pagbabago sa pangangatawan at itsura ni Jem. Yung estrogen at saka progesterone ng lalaki, may mga organs ang katawan natin na sensitibo din sa effect nito. No? Kaya pagka sobra ito, ayun, nagkukos nga ng feminizing effect. Kung mataas ang antas nito, sensitive dyan yung iba pang parte ng katawan natin, lalo na ang ating balat. Pero ayon kay Doc Oyi, posibleng nakatulong din daw ito sa kanyang pagpayat. Ni-replace niya yung estrogen at saka progesterone doon sa antas ng kanyang testosterone bilang isang lalaki. Nagkakaroon din ito ng epekto sa fatty acid metabolism. Kung ang effect ng estrogen ay improve fat metabolism, obviously, it will improve and enhance lipolysis o pagtunaw ng taba sa ating katawan. Ayon sa eksperto, kailangang balanse ang mga hormones sa ating katawan. Ang sobrang produksyon po ng hormones, gaya halimbawa ng estrogen, ay maaari magdulot ng paglapot ng dugo. Kapag masyadong malapot ang dugo, abay posible po itong magdulot ng high blood pressure or hypertension. Bukod po rito, kung susobra raw ang harmful estrogen metabolites, prone din daw sa pagkakaroon ng breast cancer ang isang tao. Kaya paalala ni Doc Oyi, mahalaga ang gabay ng doktor kung sasailalim sa hormone replacement therapy. Kung sariling diskarte lang ito, lalo na't kung puro online lamang, nilalagay ng tao ang sarili niya sa mga komplikasyon na associated with imbalance and not proper hormone replacement therapy. Kasabay ng pagbabago sa pangangatawan ni Jem ay ang pagbalik ng kanyang confidence. Bumalik na rin daw siya sa pag-aaral. Na-express ko na po yung sarili ko kung sino po ako. Kasi dati po, kung papasok po ako sa school, malaki po, sikip yung damit. Yung mga kaibigan ko po, mas nakikisalamuha na po ako sa kanila. Hindi na po ako nahihirapan. Nakakapag-join na po ako sa kanila sa mga ginagawa po nila. Be the best version of you, ika nga. Pero dapat, ligtas at may gabay ng mga doktor ng bayan. Para ang pagpapabawas ng timbang, hindi magdudulot ng problema sa kalusugan.